Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Habang pinagmamasdan ang paglisan ng prison cart kung saan naruroon si Xingtuo ay napasabi si Princess Ningjie sa kanyang isip na si Xingtuo ay kinasusuklaman ng hari na titiyak niyang ang Xingtuo na ito ay gagawing halimbawa upang hindi pa marisan e-execute sa harap ng publiko, subalit maghuhold muna ng trial para rito at kay Liang Yongnian papatawan ng salang treason, ang Xingtuo na ito ay hindi pa rin makakasurvive. Ang isang ito naman ito ay binigyan na ng utos ng Majesty na bumalik sa capital yet ito ay sumuway sa decree hindi sumunod subalit kahit na ano paman, natitiyak niyang ito ay hindi paparusahan ng Majesty after all ito ay naka-achieve ng outstanding merit. Mula doon ay tumungo si Xinlang sa kastilyo ng Marquis of Genyuan kung saan naruroon ang natitirang ilang libong mga sundalo ni Xingtuo at ang tagpo sa ngayon, sila'y napakasaya't lubos na nagpapasalamat sa ginawang pagligtas sa kanila ni Xinlang. Sa kanyang isip ay napasabi si Xinlang na siya ay hindi na masisisi pa ng mga namatay subalit para sa mga natitirang buhay, iisipin ng mga itong sila'y iniligtas niya. Then mula dun isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap ang smallpox virus ay kumalat, ang smallpox outbreak ay nanalanta sa kabuuan ng Baye County. Bilang effort upang makuha ni Xingtuo ang pabor ng mga mamamayan ito noon ay namahagi ng mga bigas mula sa supply ng Marquis of Genyuan kaya pagkatapos na makonsume, well ganoon ang layout ng mga pangyayari siguro naman iyon ay sapat na upang ma-visualize ang sitwasyon. Bawat sulok ng county ay nakontaminate maraming mga tao ang namamatay araw-araw, at ang balita patungkol sa pagkakaroon ni Xinlang ng kakayahang gamutin ang smallpox ay kumalat. Araw-araw ay hindi mabilang na mga tao ang lumuluhod sa harap ng castle gate ng Marquis of Genyuan, nagmamakaawang sila ay iligtas ni Xinlang. How amusing sambit ni Xinlang sa kanyang isip sa itaas ng wall karamihan sa mga taong ito ay minsan nang umatake sa kanya ngunit ngayong ang mga ito ay nasasadlak sa bingit ng kamatayan, ang hatred ay kanilang isinantabi at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Lord Xin sambit ng mga tao sa ibaba ito raw ay hindi maaaring tumayo lang at panoorin silang mamatay. Ang buhay ay pinapahalagahan ng langit kaya Lord Xin para sa mga anak at magiging apo nito para sa kapakanan ng pamilya nito at virtue ng mga ninuno, sila'y kailangan nitong iligtas. Lord Xin umano'y kahit na ang mga lobo at tigre ay hindi ganito ka-heartless Lord Xin talaga raw bang sila'y panunuurin lang nitong mamatay ito ba ay walang anumang habag, mga idiot sambit ni Xin lang sabay talikod. Lord Xin report ng isang sundalo ang mga tao ng Baye County ay lumusab sa Castle Gate, nagdedemand na sila'y iligtas nito. Ang sundalo'y sinabihan ni Xinlang na magbigay ng utos sa mga archers na magpakawala ng mga palaso upang itaboy ang mga iyon, siya na si Xinlang ay lubhang napakaabala. Yes sir tugon ng sundalo gayunpaman sa loob ng kastilyo ay hindi tuluyang winalang bahala ni Xinlang ang mga tao, ibinuhos niya ang kanyang puso sa pagsusulat ng libo-libong mga kataga na nagdedetalye sa paraan ng pag-prevent sa smallpox. Sa mga katagang ito'y inilahad niya kung papaano mag-isolate, papaano mag-disinfect, papaano mag-medicate, at kung papaano mamamaximize ang survival rate. Bukod dun siya rin ay naghanda na ng malaking bilang ng mga infected na baka na nagmula pa sa Qiang Kingdom, upang pabakunahan ang mga tao ng Baye County gamit ang nana ng mga infected na bakang ito. Pagsapit ng gabi sa loob ng study room ay makikita ang presensya ni Zhang Chong, Master Zhang saad ni Xinlang sa wakas ito raw ay dumating na. Kasabay ng pag-extend sa isang libro ay inilahad na narito ang lahat ng patungkol sa smallpox prevention at treatment, siya rin ay nakahanda na sa pagpapadeliver sa mga bakang nagmula sa Qiang. Young Master Xin tugon ni Prefect Zhang binigyan nito ng gift of life ang mahigit sa 200,000 mga tao ng Baye County, Master Zhang sagot ni Xinlang umano'y ibibigay niya rito ang role of Bodhisattva. Nagtanong si Prefect Zhang kung bakit ayaw nitong kunin ang credits bakit sa kanya nito ibinibigay ang glory, sumagot si Xinlang na siya ay mayroong kakayahang gamutin ang mga taong ito gayunpaman ang yumuko sa harap ng mga ito't magpanggap na sila'y kanyang minamahal na para bang sarili niyang mga anak patawad at iyon ay hindi niya kayang gawin, sapagkat sa kanyang mga mata ang mga idiot ay palaging magiging idiot.
Siya ay walang pake patungkol sa eternal fame, ayaw niyang maging marquis o maging ministro, at siya'y walang anumang interest sa pamamahala sa isang kaharian kung kaya bakit pa siya magbabother na i-please ang mga taong ito, ang gusto niya lang ay ang i-enjoy ang kanyang sariling buhay sa paraang gusto niya. Masters, ang dagdag niya pa ito ay ang siyang gumanap bilang santo, habang siya naman ay magpapatuloy bilang villain. Then mula dun si Shin Lang ay nag-order ng full lockdown sa buong Baye County. Ang lahat ng mga syudad at village ay isinailalim sa curfew araw at gabi. Siya ay nag-dispatch ng libo-libong mga warrior na vaccinated na upang isil ang bawat ruta sa pagitan ng Baye County at outside world, tuluyang kinantain ang smallpox outbreak sa loob ng borders ng Baye County. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin Lang na sa ganitong panahon kailangang mayroong gumanap na villain upang makontrol ang buong sitwasyon at dahil doon, siya ay magpapatuloy sa pagganap sa role na villain hanggang sa huli. Sa loob lang ng kalahating buwan ang smallpox outbreak sa Baye County ay tuluyang na-contain, ang virus ay hindi na kumalat pa sa mga karatig na rehiyon dahil sa isinagawang lockdown at syempre dahil dito, si Zhang Chong ay inulan ng papuri bilang living Buddha habang si Shin Lang naman ay inulan ng mura at sumpa. Nung sandaling siya ay umalis sa Baye County, siya ay binagyo ng libak at kutsa at bukod pa doon, siya ay binato ng libo-libong imaheng papel ng mga tao dahil sa kanilang galit sa kanya. Meanwhile sa kabilang dako naman nang matanggap ang detailed report mula sa Baye County, ay ganito ang naging reaksyon ni King Ning Yuan Xian. Merciful yet punong-puno ng pride saad niya, ang taong iyon ay hindi yumuyuko sa kahit na sino man, hindi nagagapos ng kawalan ng moral, at hindi nakakahon ng anumang alituntunin. Ang batang iyon, saan ba iyon maihahalin tulad, sino ang kahalin tulad nun? Kid ito raw ay talagang napaka-incredible, siya na hari nito ay sumusuko na. Agad niyang binigyan ng utos si Eunuch Lee na mag-issue ng decree upang bigyan ng lecture ang Shin Lang na iyon, pag-alitan ng husto, at pagkatapos ay pabalikin dito agad. Ayaw niya nang magrekpa ng havoc ang taong iyon sa Jiangxi province, sabihin nito doon na kapagka iyon ay hindi pa bumalik, siya na mismo ang kakaladkad sa taong iyon pabalik. Idinagdag ni King Ning Yuan Xian na ito rin ay mag-issue ng decree patungkol sa paggawad ng titulong Viscount kay Zhang Chong, o kaya naman ang mga ito ay mag-isip ng anumang fitting na titulo, dapat yung maganda. Yes, Your Majesty, tugon ni Eunuch Lee. Idinagdag ni King Ning Yuan Xian na narinig niyang ang Crown Prince ay mayroong statue ni Jin Mulan. Nag-alangan si Eunuch Lee sa kanyang narinig, idinugtong ng hari na kunin nito ang bagay na iyon, sabay tanong kung anong uri ng disgrace iyon ay linisin nito at i-deliver sa residence ni Shin Lang. As you command, tugon ni Eunuch Lee nang biglang pumasok ang isang opisyal ng Blackwater Organization, nag-report na ang Chu State ay umaatras na. Hasambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip pagkatapos ng naging annihilation sa pangunahing puwersa ni Sunan, talagang ang mga iyon ay nakatakda ng umatras sapagkat isa lang namang palabas ang ginawa ng mga iyong pag-atake sa puwersa ni Zhong Yao, naghihintay sa pag-spark ni Xing Tuo ng rebelyon, kaya ngayong maging si Xing Tuo ay naglaho na rin, ang Chu State ay wala ng iba pang choice bukod sa umatras. Damdagdag niya pa, ang Shin Lang na iyon ay talagang halimaw, gamit lang ang kakaunting bilang ng mga sundalo na gawa nung ma-wipe out si Sunan at Xing Tuo, ang Shin Lang na iyon ay talagang napaka-terrifying. Sa loob naman ng palasyo ng Chu Kingdom, ay nakatanggap din ng report ang hari ng Chu. Sa kanyang isip ay napasabing sila ay natalo, nagsakripisyo ng mga general at mga hukbo para lamang sa wala. Sino raw ba kasi ang Shin Lang na ito? Ang magawa nitong ma-eliminate si Sunan at Xing Tuo, papaano nakapag-produce ng ganito katinding talent ang Yu State? Nagbigay ng utos na magpadala ng envoy sa Yu State upang makipag-negotiate ng kasunduan, hindi nila maaaring isuko ang mga fortress na na-occupy na nila, at sa proseso, ito rin ay mag-demand ng ilang daang libong gintong barya kay Ning Yuan Xian bilang compensation. Oo, tugon ng eunuch. Idinagdag ng hari na kailangan nilang mag-take ng tough stance pagkarating sa Yu, maaari silang makipag-coordinate sa Wo, upang sabay na ma-pressure si Ning Yuan Xian nang iyon ay hindi na makakapangahas pang tumanggi. Ang hari ng Wo ay kailangan ang suporta nila sa ngayon, kaya ang envoy na ipapadala nila doon ay maaaring mag-astang mayabang ang mga bagay na hindi nila nagawang makuha sa battlefield, maaari nilang subukang kunin sa pamamagitan ng pag-extort sa kasagsagan ng negotiation.
Habang ang envoy ng Chu State ay patungo na sa Yu, ang hari ng Wu naman na kasalukuyang nasa Wu-Yu border, ay nakatanggap din ng balita at ang balitang ito nga ay ang patungkol sa ginawang pagtalo ni Xinlang kay Sunan at Xingtuo. Ganito ang naging reaksyon ni King Wuqi sapagkat bukod sa napakasamang balitang iyon sa ngayon ay nasa teritoryo pa rin ng Wu si Bayan Xiao, nang e-slaughter ng walang pakundangan nagdudulot ng panik at takot sa puso ng mga mamamayan ng Wu. Siya ay natalo sambit niya sa kanyang isip, kailangan niya ng sumuko at makipagkompromiso sa hari ng Yu ngayon. Kailan lang sa nangyaring border royal hunt si King Wuqi ay nagtagumpay laban kay King Ning Yuanxian, isang napakatinding glory, isang renowned prestige, at pagkatapos nun si Ning Yuanxian pa ay pinalibutan ng krisis, at ang Yu State ay tila nasa bingit na ng annihilation. Gayunpaman sa loob lang ng ilang buwan ang buong sitwasyon ay tuluyang na reverse, at ngayon ay na-achieve ng Yu State ang sweeping victory habang ang Wu State naman ay nasadlak sa disaster. Sa muli sambit ni King Wuqi gaya ng ginawa noon ng kanyang ama, kailangan niyang yumukod sa Yu State. Ano ang kukunin ng hari ng Yu sa pagkakataong ito? Astronomical reparations, ganoon daw ba, o isa na namang concession ng mga lupain? Inilahad na oras na upang magpadala ng envoy, agad na lumuhad si General Wu Ji. Your Majesty, siya raw ay nakahandang tumungo sa iyo. Hindi bawi ni King Wuqi, hindi na kailangan pa ng envoy, siya na mismo ang pupunta doon upang personal na makipag-negotiate kay Ning Yuanxian. Nagpaabot ng pagtutol ang mga general, umano'y ang ganoong bagay ay hindi nito maaaring gawin dahil kapag ka ang hari ng Yu ay nahibang at e-detain ang Majesty upang mang-extort sa kanilang kaharian, iyon ay magiging isang napakatinding catastrophe. Idinagdag na ang Majesty ay mayroong hawak na matinding noble status, ito ay ang siyang ruler ng bansa, kaya papaanong naging posibleng maaari nitong i-risk ang kanyang sarili sa panganib? Your Majesty, pag-aalangang sambit ni General Wu Ji, sabay lahad sa kanyang isip na although sila ay natalo na sa battle na ito, ang hari ay hindi pa rin nawawalan ng katalasan, ito pa rin ay punong-puno ng pithaya na mag-challenge. Gayunpaman, para sa isang soberano na pumasok sa teritoryo ng kalaban, iyon pa rin ay napaka-reckless. Inilahad ni King Wuqi na ito ay decided na personal niyang i-meet ang hari ng Yu dahil sa ganoong paraan lang mararamdaman ng husto ni Ning Yuanxian ang karangalan ng kanyang natamong tagumpay. Ang hari ng Wu ay kumilos sa kanyang sariling otoridad, naglid ng ilang mga ministro upang direktang tumawid sa border patungo sa kampo ni King Ning Yuanxian, isang bagay naman na nagpatakot sa mga sundalo ng Yu. Nagtanong si King Wuqi kung maaari niya bang maabala ang general upang i-inform ang hari ng Yu na si Wuqi, ang batang pamangkin nun, ay narito upang bumisita. Sa sandaling ito si King Ning Yuanxian ay nagpa-practice ng calligraphy at hindi maganda ang kanyang mood, dahil sa nakarating sa kanyang tenga ang patungkol sa binitawang provocative na mga kataga ni Xinlang patungkol sa kanya. Lumalabas na mayroon palang nag-report na umano'y ayon kay Xinlang ang calligraphy ng hari ay decent subalit kulang sa nobility, at isa sa mga araw na ito ay tuturuan niya raw ang hari ng bagong calligraphy style na guaranteed na nag-e-exude ng elegance. Brat sambit ni King Ning Yuanxian, sa kanyang isip ito raw ay napaka-shameless. Umano'y inaamin niya na pagdating sa poetry ang talent ng Xinlang na iyon ay talagang unmatched, gayunpaman pagdating sa calligraphy, papaano naman daw ba mangyayaring iyon ay may kukumpara sa kanya? Ang kanyang writing ay talagang napaka-outstanding, talagang kailangan ng makaladkad pabalik dito yung brat na iyon sa lalong madaling panahon, nang maipamukha niya sa brat na iyon at maisampal sa pagmumukha nun ang katotohanan ito. Ang calligraphy na mayroon iyon ay walang kabuluhan ni hindi nga deserve na banggitin man lang, kaya hindi niya alam kung saan iyon nakakuha ng confidence upang kutsain ang kanyang writing. Absolutely shameless ang taong iyon, ay talagang walang anumang hiya, at walang anumang sense of self-awareness. Nagbigay ng utos na ihatid ang calligraphy piece na ito sa Xinlang na iyon at isampal sa pagmumukha nun. As you command, tugon ni Eunuch Li, sabay dagdag sa kanyang isip na ang competitive spirit ng Majesty ay talagang napaka-intense. Your Majesty, dali-daling pasok ng isang general ang hari ng Wu ay dumating, isang bagay naman na ikinabigla ni King Ning Yuanxian.
Sa kanyang isip ay inilahad na kapag ang isang hari ay bumisita sa isang bansa kailangang iyon muna ay magpadala ng envoy upang makagawa ng arrangements then maghihintay sa invitation ng host monarch, at pipili ng isang partikular na araw ng pagbisita. Gayunpaman ang Wuchi na ito ay nag-barge in dito ng ganito, well sa totoo lang ang bagay daw na ito ay maganda. Since ang hari ng Wu ay tumungo rito upang bumisita ito ay nangangahulugang tinanggap na nun ang pagkatalo, kaya ito ay isang diplomatic triumph para sa kanilang Yu Kingdom. Idinagdag na maging nung nakaraang 20 taon ang dating hari ng Wu ay hindi bumisita ng voluntaryo iyon ay nakipag-negotiate lamang sa kanya sa harap ng border at nung sandaling iyon, 9 na mga counties ang nakuha nila. Ano dapat daw ba na ipatawag niya ang mga sundalo't mga ministro upang i-witness ang glorious triumph na ito at bigyan ng kaunting harsh welcome ang hari ng Wu? Meanwhile si King Wuchi naman ay kasalukuyan ng humahakbang patungo sa temporary palace na kinaroroonan ni King Ning Yuan Xian at handang-handa na mentally para sa anumang humiliation na matatanggap niya. Sa kanyang isip ay napasabing ang kapalaluan ni Ning Yuan Xian ay kilalang-kilala ang naging failure nun sa nangyaring border hunt noon ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa kanya kaya ngayong nakamit na nun ang tagumpay ay tiyak na, ang train of thought ni King Ning Yuan Xian ay nagpatuloy subalit makalipas lang ang ilang sandali, siya ay nabigla sa kanyang nadatnan sa loob. Ano hindi makapaniwalang sambit niya walang mga sundalong narito upang i-intimidate siya wala ring mga Yu ministers na nanunood, ito raw ay mas mukhang banquet. Long time no si bungad ni King Ning Yuan Xian, sumagot si King Wuchi na ang pamangkin na ito ay nagpapaabot ng pagbati sa hari ng Yu. Absolutely not hari ng Wu saad ni King Ning Yuan Xian umano'y kahit na ang henerasyon nito ay higit na mas bata kaysa sa kanya, still sila pa rin ay parehong mga ruler ng bansa kaya kailangang itrato nilang equal ang isa't isa. Kung ganun saad ni King Wuchi kung ganun binabati niya raw ang kanyang elder brother King, o my young brother tugon ni King Ning Yuan Xian ito raw ay talagang punong-puno ng heroic vigor. Umano'y ilang araw pa lang ang nagdaan magmula nung ito'y kanyang pinadalhan ng imbitasyong bumisita sa Yu at ngayon ito ay narito na napakabilis, what a delightful surprise. Sumagot si King Wuchi na talagang gustong-gusto niya nang makitang muli ang kanyang elder brother kaya pagkatanggap niya sa imbitasyon nito siya ay agad na tumungo, siya raw ay lubos na nagpapasalamat sa pag-iisip nito sa kanya. Hasambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip umano'y napakalinaw na ang brat na hari ng Wu na ito ay kusa lang na tumungo rito, hindi binigyan ng imbitasyon. Dear brother saad ni King Ning Yuan Xian since ito ay ang siyang guest ito na ang mauna at susunod siya, hindi tutol ni King Wuchi ito ay ang siyang elder brother kaya ito ang siyang dapat na mauna at siya ang susunod. Kung ganun saad ni King Ning Yuan Xian, kung ganun sabay na lang silang humakbang. Mula doon ay nag-hold ng welcome banquet si King Ning Yuan Xian para sa hari ng Wu ang pinag-uusapan nila ay patungkol lamang sa literature at poetry, walang kahit na isang kataga patungkol sa state affairs. Ilang beses na pinuri ni King Wuchi ang talent ni Xin Lang sa paglikha ng mga tulaga noon din naman si King Ning Yuan Xian subalit mayroong kaunting downplay, sila ay nagmistulang mga magulang na pinag-uusapan ang patungkol sa kanilang anak at pagkatapos ng banquet, ang formal negotiations ay nagsimula na. Elder brother saad ni King Wuchi nagtanong kung ano ang kailangan niyang gawin upang i-withdraw ni Bayan Xiao ang kanyang hukbo, nagtanong si King Ning Yuan Xian kung ano ang maiaalok nito bilang kapalit. Public apology tugon ni King Wuchi sabay dagdag na magmula ngayon ang Yu State ay magiging elder brother na ng Wu State, at sila ay magbabayad ng 200,000 gintong barya bilang war reparations. Ito ay outrageous sambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip ni papaano ito nakakapag-propose ng ganitong terms, hari ng Wu umano'y sinubukan nitong agawin ang Leizhou Archipelago. Ito ay nag-launch ng surprise attack nang hindi nagdideklara ng digmaan nagpadala ng 30,000 hukbo upang atakehin ang Nochao City hindi lang yun personal din itong nag-lead ng dagdag na 30,000 hukbo sa timog upang pigain ang Shanghai City, pinwersa ang kanilang royal capital patungo sa personal imperial campaign. Kung natalo ang Yu sa pagkakataong ito tiyak na ito ay magbibigay ng mga outrageous na demands tapos ngayon ito ay mag-o-offer lang ng ganito kaliit na halaga bilang war reparations, ang train of thought ni Eunuch Lee ay nagpatuloy.
Hari ng Wusaad ni King Ning Yuan Xian, hindi niya kailangan ang compensation nito at hindi niya rin kailangan ang mga lupain nito, siya ay nakahandang ipa-withdraw ang puwersa ni Bayan Xiao. Kung ganun, patanong na Saad ni King Wuchi, kung ganun, ano raw ba ang nais ng kanyang elder brother? Sa pangiting paraan ay inilahad ni King Ning Yuan Xian na ang gusto niya ay alliance magmula sa araw na ito, ang kaharian ng Wu at Yu ay magiging brother nations na walang elder brother, walang younger brother, sila ay equal. Ano alliance? Sambit ni King Wuchi sa kanyang isip. Ang hari ng Yu ay nanalo sa dalawang magkasunod na battle, subalit actually gusto siya nitong maging ally. Ang hari ng Wu ay hindi makapaniwala. Inilahad ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip na although sa ngayon ang kaharian ng Wu ay natalo, ang estado ng Chu ay nananatili pa ring makapangyarihan, kung kaya kapag ka ang Chu at Wu ay nagtulungan, ano na ang mangyayari sa kanilang Yu state? Hari ng Wu Saad niya, alam niya rong ito at ang ama nito ay itinuturing na matinding kahihiyan yung nangyaring incident noon sa Yan Prefecture. Walang araw na hindi iniisip ng mga ito kung papaano gaganti, kung papaano babawiin ang mga counties na nawala sa kanila, nang ang lahat ng kahihiyang iyon ay mabura. Gayunpaman, iyon ay hindi na kailangan pa, dear brother, kapag ka sila ay nagtulungan muna upang talunin ang Chu state, din dear brother, maaari nitong mabawi ang mga counties na iyon sa Chu state mismo sa halip na sa Yu state. Naglabas ng mapa ang dalawang eunuch, dear brother, Saad ni King Ning Yuan Xian, kung alin mang counties ang gusto nito, guhitan lang nito sa mapa na ito. Hindi makapaniwala si King Wuchi na talagang si King Ning Yuan Xian ay nakahandang hatiin ang mga lupain ng Chu. Napatanong kung ano ba talaga ang binabalak ng Yu state, iyon ba ay ang i-pacify ang Southern Uyo Kingdom? Si King Wuchi ay nagpatuloy sa pag-contemplate sa mga posibilidad, at ilang sandali pa'y nakipagkamay. Elder brother, Saad niya, magmula ngayon ang Yu at Wu ay isa ng brotherly allied nations. Sumagot si King Ning Yuan Xian na magmula ngayon ang Wu at Yu ay sanggang dikit na, mag-o-offer ng mutual support sa isa't isa. Agad-agad ay naghanda ang dalawang panig sa paggawa ng dalawang signed alliance, isang open, at isang secret. Ang isa ay public treaty na magdideklara sa Wu at Yu bilang brother nations, at ang secret treaty naman ay tinawag nilang Wu-Yu Pact, isang kasunduang ang hangad ay ang pag-conquer sa Chu state. Sa sumunod na araw sa border, sa itaas ng mataas na platform na itinayo ng mga sundalo ng Wu at Yu sa harap ng mga civil at military officials at libo-libong mga sundalo, ay pinirmahan ng dalawang ruler ang Wu-Yu Alliance. Sa kanyang isip ay napasabi si King Wuchi na although ito ay isang secret pact na titiyak niyang isang buwan lang mula ngayon, mapag-aalaman na ng buong mundo ang patungkol sa bagay na ito. Thus mula doon ang Wu at Yu ay opisyal nang nakabuo ng alliance, isang alliance na tiyak na yayanig sa buong mundo, isang alliance na tiyak na yayanig sa Chu state. Sa ikatlong gabi magmula nung umalis si Xin Lang sa Baye County sa isang post station kung saan siya nagpalipas ng gabi, ay winelcome niya ang kanyang kauna-unahang bisita, ang heir ng Duke of Wuan na si Zhu Pan. Sa loob ng post house ay napasabi si Xin Lang sa kanyang isip na ilang buwan na ang nakararaan si Zhu Li ay tumungo sa Xuanwu Mansion upang kansilahin ang marriage engagement kay Mukong, at nung sandaling iyon ang taong ito ay tumungo sa Yin Yuan Bank upang pigain ang Jin family sa pagbabayad ng utang, isang attempt upang pabagsakin ang kanyang Jin family. Ang Zhu family at siya ay mayroong malalim na hidwaan, sadyang sa ngayon ang mga ito ay mahirap na i-provoke dahil nasa kanila si Yan Nanfeng na head ng South Sea Sword Sect at isa sa 6 na mga Grandmasters, at bukod pa doon, ang Zhu family at South Sea Sword Sect ay parehong branches ng Blackwater Organization. Isa pa, ang Duke of Wuan na si Zhu Che ay close confidant ni King Ning Yuan Xian. Ang nakaugat ng Zhu family na ito ay tila iceberg. Ang kapangyarihan ng mga ito sa ilalim ng surface ay hindi dapat na i-underestimate. Ang mga ito ay higit na mas mahirap na i-deal kaysa sa kaisunan. Congratulations Lord Xin, bati ni Zhu Pan. Congratulations sa pag-establish nito ng immortal achievements. My friend, tiyak na ito ay dadaan sa Lang County sa paglalakbay nito patungo sa capital sa pagkakataong ito. Tama raw ba? Sabay lahad na ang third prince ay gusto itong imbitahan sa isang meal at siya ay ang siyang inutusan nung magpaabot ng imbitasyon.
Pinaupo ni Shin lang si Zhu Pan sabay lahad sa kanyang isip na nung nakaraan nung pagbalik niya mula sa Qiyang ang Third Prince ay nagpadala rin ng tao nung sandaling iyon ang Third Prince ay walang anumang ipinapakitang interest sa kanya subalit sa pagkakataong ito mukhang iyon ay mas sincere, since ang ipinadala nun ay si Zhu Pan na isang direct member ng kanyang faction. Nagtanong kung necessary ba talaga na siya ay tumungo doon sumagot si Zhu Pan na syempre hindi, nasa sa kanya pa rin daw ang pagpapasya kung ito ba ay tutungo o hindi sadyang sa pagkakataon lang talaga na ito, ang Third Prince ay napaka-eager na mag-recruit ng mga talented na mga tao. Shin lang alam niya raw na yung ginawa niya noon ay kahiya-hiya gayon pa man sila ay wala ng anumang choice, ang Zhu family ay kailangang sumunod sa orders ng Majesty kailangan nilang sundin ang anumang ipag-utos ng hari. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip so 20 taon na ang nakararaan nung tinredor ng Zhu family nito ang kanyang Jin family iyon din ba ay utos ng hari, muling nagsalita si Zhu Pan. Syempre saad niya naiintindihan niya rong mahirap para ritong bitawan ang puot patungo sa kanilang Zhu family subalit kung ito ay magbibigay lang ng sapat na oras, ang lahat ay maaaring marisolba. Idinugtong na mayroong isang bagay na maaaring gusto nitong malaman. Nagtanong kung alam ba nito ang tunay na identity ni Kutuhuan. Ang pangalan ng taong iyon ay Zhuo Yichen iyon ay ang sworn brother ni Zhuo Zhouyan, na nangangahulugang ang Kutuhuan na iyon ay tao ng Crown Prince at maaaring ang Crown Prince din mismo ang nag-utos sa pag-assassinate kay Marquis Jinzhou. Ano tugon ni Shin lang nagtanong kung iyon ba ay totoo ang Crown Prince ay nagpadala ng tao upang i-assassinate ang kanyang father-in-law, sumagot si Zhu Pan. Brother-in-law Shin saad niya sila raw ay mayroong parehong kalaban, kaya bakit hindi na lang sila magsanib puwersa sa parehong trinsera. Alam niya raw na ang kanyang younger sister na si Zhu Li ay masyadong napaka-immature at nakapagdulot ng matinding kapinsalaan sa Jin family gayunpaman, ang alliance sa pagitan ng Zhu at Jin family sa pamamagitan ng marriage ay maaari pa rin namang magpatuloy sabay tawag sa kanyang nakababatang kapatid na babaeng lumapit. Ipinakilala ito raw ay ang kanyang younger sister na si Zhu Meng kapatid niyang buo, at ang pinakamamahal na anak na babae ng kanilang ama. Idinagdag na si Jin Mukong na heir ng Jin family ay napaka-talented at kilala sa kabuuan ng Yu State kaya hindi raw ba't iyon at ang kanyang kapatid na si Zhu Meng ay match made in heaven, kaya bakit hindi na lang nila hayaang may kasal itong dalawa. Hasambit ni Shin lang sa kanyang isip pagdating sa looks at gentleness. Ang babaeng ito ay talagang higit na mas nakahihigit kay Zhu Li. Miss Zhu Meng saad niya si Jin Mukong ay hindi kasing gwapo niya kaya talaga raw bang ito ay nakahandang pakasalan iyon, sumagot si Zhu Meng na siya ay tumungo na ng pasekreto upang makita ang chubby na big brother, sa nahihiyang paraan ay idinagdag na medyo nagustuhan niya na iyon. Kung ganun tugon ni Shin lang kung ganun iyon ay wonderful gayunpaman siya ay hindi maaaring gumawa ng desisyon ng mag-isa, kailangan nilang ipaalam muna sa kanyang father-in-law at mother-in-law ang patungkol sa bagay na ito. Syempre tugon ni Zhu Pan sabay dagdag na ang Highness Third Prince ay eager nang naghihintay, kung kaya brother-in-law Shin naway marapatin nitong dumaan sa Lang County sa daan nito pabalik sa capital. Sumagot si Shin lang na susubukan niya kung ganun saad ni Zhu Pan kung ganun sila ay aalis na, paalam brother-in-law Shin sambit naman ni Zhu Meng. Sa sumunod na araw si Shin lang ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at pagsapit ng gabi siya ay muling tumigil sa isang post house at dito, yung lahat ng mga local officials na umiiwas sa kanya noon ay nagsidagsaan upang maglangis ng pabor sa kanya. Ang mga ito ay bumisita upang magpaabot ng pagbati ang pag-aasikaso attentiveness at papuring ibinigay nila kay Shin lang, ay humigit pa sa maaaring matanggap ng isang governor. Pagkatapos na kumain at uminom si Shin lang ay naghanda ng bumalik sa kanyang silid, nang biglang sumalubong si Grandmaster Li Chenkyu nagsabing mayroong tao sa loob ng kwarto nito isang babae. Excited na sambit ni Shin lang sabay bukas ng pinto hindi raw ba kaya na ito ay ang kanyang darling Mulan na sense daw ba no na matagal na siyang tigang, subalit na bigla siya nang makitang ang nasa loob ay si Zhao Yan. Young Master Shin sambit nito sa wakas ito raw ay dumating na, siya ay kanina pa naghihintay. Idinagdag na alam niyang ito ay kinausap na ni Zhu Pan, gayunpaman natitiyak niya rong ito ay hindi sumang-ayon sa kahit na anong bagay. Hasambit naman ni Shin lang, nagtanong kung bakit narito si Miss Zhao.
Inilahad ni Zhao Yan na si Young Master Xin ay labis na hinahangaan ng Crown Prince, talagang ito ay labis na hinahangaan ng Highness. Alam niya rong mayroong naging misunderstanding sa pagitan ni Young Master Xin at Highness Crown Prince noon, gayunpaman iyon ay maaaring marisolba, hindi raw ba? Sumagot si Xin Lang na si Kutuhuan ay nagtangkang i-assassinate ang kanyang father-in-law. Ano ang ganoon daw ba katinding misunderstanding ay maaaring marisolba ang kanyang darling Mulan ay tinatrato ng Crown Prince na para bang kanyang pribadong pag-aari, ang ganoong uri daw ba ng misunderstanding ay maaaring marisolba. Syempre iyon ay maaari, tugon ni Zhao Yan sabay tanggal sa kanyang damit, tumayo't humakbang ng hubot-hubad patungo kay Xin Lang. Young Master Xin, saad niya ang 1 oras ng Spring Night ay higit na mas valuable kaysa sa 1,000 gintong pilak, kung kaya wag na itong magsayang pa ng oras, mamaya na lang nila pag-usapan ang patungkol sa mga bagay-bagay. Agad siyang lumapit, subalit si Xin Lang ay umiwas. Isang bagay naman na ipinagtaka ni Zhao Yan, nagtanong kung iniisip ba ni Young Master Xin na siya ay hindi ganoon kaganda. Miss Zhao, saad ni Xin Lang, ito raw ay minsan nang naging senior in training ng kanyang asawa. Ang identity at beauty nito ay talagang kaakit-akit, subalit siya ay natatakot na siya'y lalasonan nito sa kama. Hindi maiwasang mainis ni Zhao Yan sa kanyang narinig, sa kanyang isip ay pinaulanan ng mura si Xin Lang. Hasambit naman ni Xin Lang sa kanyang isip, ito ay member ng Yin Yuan Bank at aso ng mga iyon, kaya bakit naman daw ba siya magtatangkang gumawa ng move laban dito? Pilit na ikinumpos ni Zhao Yan ang kanyang sarili. Young Master Xin, saad niya kung gusto nitong malaman kung talaga bang may lason bakit hindi nito tikman, sa kasamaang palad ay tumanggi si Xin Lang, nagsabing iyon ay hindi maaari sapagkat masyado ng maraming nakatikim ni hindi niya nga raw alam kung gaano nakaraming dura, baka nga raw maging ang ihi nito ay napaka-unsanitary na. Ganito ang naging reaksyon ni Zhao Yan sa sinabing iyon ni Xin Lang. Young Master Xin, saad niya, alam daw ba nito kung anong bagay ang pinakamadaling mawala at halos maituturing ng ilusyon sa mundong ito? Sumagot si Xin Lang na hangin, dahil ito ay bumubuga banda rito, subalit makalipas lang ang ilang sandali, sa banda roon na naman. Inilahad ni Zhao Yan na ganoon din ang emosyon ng mga tao. Maaaring magustuhan mo ang isang bagay o tao sa sandaling ito, subalit bukas makalawa maaaring hindi na. Ang ibang mga tao ay nagmamahal ng lubos, subalit ang iba ay salawahan. Maaaring kagiliwan mo ang isang bagay sa loob ng ilang araw, gayunpaman ang bago, lalong-lalo na ang uso, ay mabilis lang na nalulumat, naglalaho. Pues kung ganoon nga ay ano naman, tugon ni Xin Lang. Sumagot si Zhao Yan na lumalabas na mukhang talagang si Young Master Xin ay sumasabay lang sa agos, siya raw ay umaasang ang susunod na mangyayari ay makakatulong upang makita nito ng malinaw ang kanyang sarili. Alam Young Master Xin, dagdag niya pa, hinihiling niya rong ito'y magkaroon ng matamis na panaginip sa gabing ito. Zhao Yan, saad ni Xin Lang, ipinadala nito si Kutuhuan upang i-assassinate ang kanyang father-in-law. Ang bagay na iyon ay hinding-hindi niya palalagpasin, tinitiyak niyang ito ay sisiraan niya ng puri sa harap ng Majesty. Ang ibig niya rong sabihin siya ay maglalatag ng formal complaint sa Majesty. Whatever, tugon ni Zhao Yan. Young Master Xin, mas maigi raw kung bilisan na nitong bumalik sa capital at wag nang magtagal pa sa Lang County, dahil malay nito mayroong naghihintay na surpresa para rito doon sa korte. Makalipas ang 2 araw ay narating na ni Xin Lang ang Lang County, kung saan nakaestasyon ang Third Prince na hindi niya na pinag-aksayahan pa ng oras na bisitahin. Gayunpaman, biglang nag-report si Wu Lei na ang Third Prince ay narito upang bumisita. Hindi makapaniwala si Xin Lang na siya'y direktang binisita ni Third Prince Ning Qi. Si Ning Qi ay nag-aral ng martial arts sa ilalim ng ilang mga martial masters. Ang first master nito ay si Grandmaster Yan Nanfeng, ang pangalawa ay si Zhong Yao, ang pangatlo ay si Zuo Si na head ng Tianya Haige Library. Sa madaling sabi, ang martial arts prowess nito ay napakataas. Tinanong niya si Xin Lang kung ano ang maaari niyang maibigay dito, sumagot si Xin Lang na paghihiganti. Nagtanong si Third Prince Ning Qi kung talaga bang wala ng paraan upang marisolba ang alitan sa pagitan nito at Zhu family, sumagot si Xin Lang na wala ng paraan. Hasambit ni Ning Qi kung ganun, natitiyak niyang mayroong sequence sa paghihiganti nito, tama raw ba? Inilahad ni Xin Lang sa kanyang isip na ang Third Prince ay gustong maghiganti sa Crown Prince, kung kaya sa ngayon siya ay makikipagtulungan muna rito, sa kanya na ididil ang Zhu family pagkatapos ng Crown Prince.
Your Highness, saad niya ito raw ay talagang napaka-impressive, siya ay nakakaramdam ng kaunting sindak, gayunpaman, siya ay isang uri ng taong mas pipiliing makipagtulungan sa isang baboy kaysa sa makipagtulungan sa isang tao na mayroong ibang ambisyon. Napa-exhale si Ning Chi sa kanyang narinig. Fair enough, saad niya, naiintindihan niya raw. Inilahad na pagkatapos ng gabing ito maaaring sila'y magiging magkalaban, gayunpaman sa mismong gabing ito, sila ay maaaring uminom ng magkasama at mag-usap. Your Highness, saad ni Shin Lang, sigurado raw ba itong walang lason ang mga alak na narito? Ganito ang naging reaksyon ni Ning Chi sa kanyang narinig. Biro lang, bawi ni Shin Lang, siya ay nagbibiro lang, siya raw ay isang taong mahilig magbiro. Mula doon ang dalawa ay hindi na nagbitaw pa ng anumang mga kataga, sila ay nagpatuloy lang sa pag-inom. Sila ang uri ng mga taong hinahangaan ang isa't isa, subalit sa parehong pagkakataon ay hindi gusto ang isa't isa, at sa puntong ito, ang isip ni Shin Lang ay tuluyan ng nagbagot, mukhang ayaw nang makipagtulungan pa sa Third Prince. Nang lumalim ang gabi, sa wakas ay umalis na ang Third Prince at magmula sa sandaling iyon, ang dalaway opisyal ng magkalaban. Habang nakatingala sa kalangitan ay inilahad ni Shin Lang na ang battle ay hindi naghihintay na maging handa pa ang bawat panig bago sumiklab. Ang Crown Prince at Third Prince ay parehong sinusubukang kunin ang kanyang pabor upang makita lang kung mayroon bang silid para sa kompromiso, gayunpaman siya ay natatakot na ang mga iyon ay nakapaghanda na ng killing move bago pa man tumungo sa kanya. Sa palagay niya ay may kung anong nangyayari sa capital ngayon. Ang kabilang side ay nagsagawa na ng move. Ano ang susunod na mangyayari? Pagsapit ng umaga ay nagpatuloy na ang hukbo ni Shin Lang sa kanilang paglalakbay pabalik sa capital. Nung nakaraan, si Shin Lang ay bumalik sa isang diplomatic mission mula sa Kiyang, nagtamo ng significant merit, maituturing na victorious return siya. Noon ay sinalubong ng malaking crowd, mga tambol, banners, confetti, libu-libong mga tao ang lumabas upang siya ay salubungin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang nakamit na achievement ay higit na mas nakahihigit na gawa niyang ma-eliminate ang Suklan at si Xing Tuo, isang feat na pumihit sa alon ng digmaan, tunay na isang once-in-a-generation accomplishment. Yet sa pagkakataong ito, ang capital ay napakatahimik at ang mas malala, kailangang magpresente ni Shin Lang ng identity papers upang makapasok. Tinanong siya ng isang commander kung siya ba ay nanggaling sa Baye County, isang bagay naman na kinumpirma ni Shin Lang. Ang commander ay biglang nagbigay ng command sa kanyang hukbo na palibutan ang mga ito, dahilan upang magtaka si Wu Lei at Shisan. Ang mga sundalo ng capital ay agad na kumilos, sila'y pinalibutan. Patawad, Lord Shin, saad ng commander, sabay lahad na mayroong nangyayaring major smallpox outbreak sa Baye County ngayon, kaya ang lahat ng papasok sa capital ay kailangang sumailalim sa physical examination at 5 araw na quarantine upang masigurong ang mga ito'y hindi maka-infect sa mga tao ng capital. Nagtanong si Shin Lang kung maaari ba siyang magtanong kung sino ang nag-issue ng order. Sumagot ang commander na ito ay isang joint order mula sa Ministry of State Affairs, Privy Council at Capital Central Command. Idinagdag na siya ay sumusunod lang sa protocol, kung kaya Lord Shin, pakiusap wag itong mag-take offense. Nagbigay ng utos na i-escort si Lord Shin patungo sa quarantine compound. Ngayon din at sa anumang sirkumstansya, si Lord Shin at ang mga kasamahan nito ay hindi maaaring lumabas kahit na isang hakbang lang. Ganito ang naging reaksyon ni Wu Lei. Inilahad sa kanyang isip na isinugal nila ang kanilang buhay sa Baye County at nagtamo ng matinding accomplishments, subalit imbes na sila ay salubungin bilang mga bayani sa kanilang pagbabalik sa capital, sila ay ikukulong, sabay dagdag na ang capital ay napakalayo mula sa Baye County. Kung sila man ay talagang mayroong smallpox, sila ay matagal nang pinutakte ng mga sintomas, kaya napaka-obvious na sila ay hindi infected, isa pa sila ay vaccinated na. Nagtanong si Shin Lang sa commander kung maaari niya bang malaman kung sino ito. Nagpakilala ang individual bilang Wang Dong, ang guerrilla commander ng Tianyu Provincial Command. Ang Tianyu City ay ang mismong capital at although ito ay isa lamang city, ang status na hawak nito ay katumbas sa status na hawak ng isang probinsya. Hindi lang sa ito ay mayroong Tianyu Central Military Command, ito rin ay mayroong Tianyu Provincial Command. Ang Central Military Command ay ang siyang humahawak sa lahat ng mga major military at political matters sa capital, habang ang Provincial Command naman, ay ang siyang namamahala sa depensa.
Ganito ang naging reaksyon ni Shin Lang sapagkat ang ipinadala ng mga iyon upang salubungin siya ay isang guerrilla commander, isang big shot, ito raw ay isang grand gesture. Inilahad kay Commander Wang Dong na ang kanyang hukbo ay nabakunahan na ng advance kaya wala nang ano pa mang risk ng infection, maaari silang mag-quarantine, subalit, dapat sa residence ni Princess Ningyan. Ang Central Military Command ay maaaring magpadala ng mga doktor doon upang sila ay ma-examine at maaari lamang lumabas, kapag ka na-confirm ng ligtas. Absolutely not, tutol ni Commander Wang Dong sabay labas ng dokumento. Lord Shin Lang, ito raw ay ang dokumento na in-issue ng Ministry of Personnel, Privy Council at Central Military Command, pakiusap tingnan nito. Thus ganoon na nga ang ginawa ni Shin Lang sa dokumentong ito ay nakalahad na ang sino mang pumasok sa capital regardless kung ito man ay isang opisyal, ito ay kailangang sumailalim sa quarantine. Lalong-lalo na ang mga nagmula sa Baye County, ang mga ito ay hindi dapat na magkaroon ng kontak sa kahit na sino man, kailangang selyohan ang smallpox outbreak mula sa source. Ang sino mang lumabag ay aarestuhin agad, at yung mga magre-resist ay i-execute on the spot. Inilahad ni Shin Lang sa kanyang isip na ang dokumentong ito ay mayroong stamp mula sa 4 na ahensya ng gobyerno, maituturing na pangalawa sa decree ng hari. Ang order na ito ay mukhang reasonable sa surface, gayunpaman kung titingnan ng maigi, napakalinaw na ang order na ito ay nakadirekta sa kanya. Once na siya ay mag-agree sa quarantine, iyon ay maituturing na pagsuko ng walang laban, makukulong ng buhay sa isang abandonadong courtyard sa ilalim sa house arrest sa loob ng maraming araw at gabi. Sa ganoong paraan ang aura ng prestige na na-achieve niya mula sa pagtalo kay Sunan ay maglalaho ng instant, at siya'y magmimistulang surot sa mata ng lahat ng mga tao ng kapital. Talagarong ang mga ito ay mayroong kung anong tactics, isang political dagger sa lilam, pagpatay ng walang dumadanak na dugo. Commander Wang Dong, tanong niya papaano kung siya ay tumangging sumailalim sa house arrest, ano ang mangyayari? Lord Shin, tugon ni Commander Wang Dong, siya raw ay sumusunod lang sa military orders, kaya pakiusap siya'y wag nitong ilagay sa mahirap na sitwasyon. Sumigaw si Shin Lang na siya ay nagtatanong lang na kapag ka siya ay sumuway sa order, ano ang mangyayari. In-extend ni Commander Wang Dong ang kanyang kaliwang kamay upang pakalmahin ang kanyang mga sundalo. Nagtanong kay Shin Lang kung siya ba ay neutral, hindi raw, ba't sinabi niya na ng napakalinaw, at ito rin ay malinaw na nakasaad sa official document. Ang sino man na nagmula sa Baye County na tumangging mag-quarantine or worse mag-engage sa armed resistance, ay i-execute ng walang awa alang-alang sa kaligtasan ng milyon-milyong mamamayan ng kapital. I-execute ng walang awa, paulit-ulit na hiyaw ng mga sundalo kapwa ko mamamayan ng capital. Baling naman ni Commander Wang Dong sa mga tao, ang individual na ito na nasa harap niya ay si Lord Shin Lang. Hasambit ng mga tao, so ito raw pala yung Shin Lang, yung individual na nag-lead sa army ng Qiang upang mag-invade sa Baye County, nanunog ng loob at pumatay ng mga tao doon. Idinagdag ng iba na mahigit sa 10,000 ang namatay, halos bawat tahanan ay nawasak, mayroong isinasagawang funeral kahit saan, so dagdag ng iba pa, so ito raw pala yung responsable sa pagpatay kay Governor Liang Yongnian at General Zheng Tuo. What a tragedy! Isinigaw ni Commander Wang Dong na gaya ng alam na ng lahat ang Baye County ay tinamaan ng unprecedented na smallpox outbreak. Sa lugar na iyon ay bangkay ng mga infected ang makikita kahit na saan, kaya upang protektahan ang milyon-milyong mamamayan ng kapital, ang Ministry of Personnel, Privy Council at Central Military Command ay nag-issue ng order na ang sino mang nagmula sa Baye County ay kailangang isailalim sa quarantine inspection. Kung kaya mga mamamayan ng kapital, tatanungin niya ang mga ito, ang order ba na iyon ay mali? Sumigaw ang mga tao na hindi sabay, dagdag na ang mga ito'y kailangang i-quarantine. Commander, dagdag pa ng mga tao, arestuhin ang mga ito at ikulong ngayon din, bilasan nito bago pa kumalat ang smallpox sa kapital. Ganito ang naging reaksyon ni Shisan. Inilahad sa kanyang isip na iniligtas ng kanyang master ang hindi mabilang na mga smallpox patients sa Baye County. Sinilyuhan ang outbreak sa loob ng county na siyang naging dahilan upang hindi na kumalat pa ang smallpox. Walang sino man ang na-infect sa capital at ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang master, subalit ngayon ganito lang ang igaganti ng mga ito. Bumaba si Commander Wang Dong sa kanyang kabayo. Lord Shin, saad niya, gaya ng nakikita nito, ito ay hindi lamang isang order na nagmula sa ministry, ito rin ay nagre-reflect sa will ng mga tao ng kapital.
Kung kaya Lord Shin alang-alang sa kaligtasan ng milyon-milyong mga tao ng capital pakiusap tanggapin nito ang quarantine at inspection, pakiusap ipababa nito ang mga sandata ng hukbo nito at mag-proceed sa isolation corridor. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin lang na kung ang smallpox ay talagang concern Wang Dong bakit ito tutungo sa kanya ng ganito kalapit, hindi raw ba't iyon ay dahil sa alam na nitong ang kanyang hukbo ay fully immune at wala ng anumang risk. Ano sila raw ba'y tinatrato nitong mga pulubi ano ang bagay na ito kung hindi pamamahiya, ano pa ang bagay na ito kung hindi entrapment. Lord Shin yukod ni Commander Wang Dong alam niya rong ito ay naka-achieve ng great merit maaaring na-outrank niya ito ng mga 2 o 3 level gayunpaman para sa kapakanan ng mga tao, siya ay mapagkumbabang yumuyukod sa harap nito. What an honorable commander saad ng isang tao ang pangalan nito ay Wang Dong tatandaan niya raw ito ang lumuhad ito ng ganito sa harap ni Shin lang alang-alang sa kapakanan ng mga tao, ito raw ay talagang isang napakabuting opisyal. Idinagdag ng iba na si Shin lang ay lubhang napaka-overbearing, ano iniisip daw ba nitong ang pagkakaroon ng achievements ay sapat ng dahilan upang ikaw ay magkaroon ng karapatang gawin ang kahit na ano mang gustuhin mo at i-ignore ang risk sa buhay ng mga tao. Exactly dagdag ng iba pa ito raw ay kay abangan, talagang tama yung mga sabing ang Shin lang na ito ay nakatadhana ng maging salot. Hasambit ni Shin lang habang nakatingin sa nakayukod na commander bakit daw ba tila palagi na lang mayroong nagbabalak na kunin ang moral high ground, Commander Wang Dong saad niya papaano kung tumanggi siya. Kung ganun Lord Shin tugon ni Commander Wang Dong kung ganun patawarin siya nito, alang-alang sa kaligtasan ng kanilang mga tao kailangan niyang sundin ang orders. Siya raw ay umaasang ito ay hindi ma-o-offend, sabay command sa kanyang hukbo na maghanda sa aksyon. Thus ganoon na nga ang ginawa ng kanyang hukbo habang si Shin lang naman, ay nagbigay din ng command sa kanyang hukbong maghanda. Lord Shin saad ni Commander Wang Dong ano talaga raw bang ito ay mag-e-engage sa armed resistance talaga raw bang binabalak nitong suwayin ang decree ng ministry, kung ganon Lord Shin ito na mismo ang nagdala sa trahedyang ito patungo sa sarili nito. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay mayroong 1,000 mga sundalo habang ito ay mayroon lamang 200 kaya kapag ka ito ay talagang nang ahas na sumugod ngayon tiyak na magiging kamatayan na nito, ang kanyang hukbo'y binigyan ng command na umatake. Idyot saad ni Shin lang sabay utos kay Dasha na ipikit ang mga mata't sumugod, na agad namang sinunod ni Dasha. Shin lang how dare you sigaw ni Commander Wang Dong ang ginagawa nito'y rebelyon, sa kasamaang palad siya ay nasapul sa atake ni Dasha at ang naging resulta, instant na kamatayan. Nagulantang ang mga sundalo sa eksenang kanilang nasaksihan ano patanong na sambit nila ang commander ay pinatay mayroong nagtanong kung ano na ang dapat nilang gawin, mayroong sumagot na ang mga ito'y hindi nila maaaring hayaang makatakas. Inilahad ni Shin lang na siya ay mayroong mahalagang mga military duty, binigyang diin na ang sino mang sumubok na pumigil sa kanila mula sa pagpasok sa kapital ay papatayin ng walang awa. Sa muli ay inutusan niyang sumugod si Dasha at syempre ang susunod na mangyayari ano pa ba, syempre magliliparan ang mga tatamaan. Sinabi ni Shin lang sa mga sundalo ng kapital na actually ang taong nasa likod ng mga ito ay sinusubukang alisan ng katinoan ang kanyang pag-iisip ng patayin niya ang mga ito, kaya ngayon nakuha na ng mga ito ang gusto nila. Makalipas ang ilang sandali na tahimik na, si Commander Wang Dong at ang kanyang buong hukbo'y naging parte na lang ng kasaysayan. Nagbigay ng utos si Shin lang sa kanyang hukbo na tumuloy at ganoon na nga ang ginawa nila, kasabay ng kanilang paghakbang patungo sa tarangkahan ng kapital ay maririnig ang alingawngaw ng boses na paulit-ulit na nagsasabing si Shin lang ay nagrebelde. Pagkatapos na makapasok sa syudad ang hukbo ni Shin lang ay dumiretso na patungo sa Xuanwo Avenue, patungo sa residence ni 5th Prince Ningxing. Sa kanyang isip ay napasabi si Shin lang na ni walang sumusunod sa kanila ang intensyon ng mga iyon ay napakalinaw, ang gusto lang ng mga iyon ay ang i-provoke siyang mag-take ng action. Idinagdag na yung nangyari sa Xuanwo Gate ay isa lamang appetizer, ang tunay na laro'y paparating pa lang. Pagdating ni Shin lang sa residence ni Prince Ningxing ay agad siyang sinalubong ng isang eunuch at asawa ni Prince Ningxing Young Master Shin bungad ng eunuch sa wakas ito ay dumating na, sa wakas ito ay dumating na. Nagtaka si Shin lang nagtanong kung ano ang nangyari, sumagot ang eunuch na ang 5th Prince ay hinuli ng Court of Imperial Clan Affairs.
Ano tugon ni Xinlang sa kanyang pagkabigla? Court of Imperial Clan Affairs nagtanong kung iyon ba ay isinailalim lang sa house arrest, hindi tugon ng eunuch iyon daw ay talagang ikinulong sa bilangguan ng korte. Napasabi si Xinlang sa kanyang isip na si Ningyan ay dinala rin sa Court of Imperial Clan Affairs gayunpaman iyon ay isa lamang palabas iyon ay isinailalim lang sa house arrest at pakakawalan din agad subalit ang ibilanggo si Ningxing, iyon ay ibang usapan na. Nagtanong siya kung bakit ano ang nagawang krimen ng Fifth Prince, sumagot ang eunuch na murder. Hindi makapaniwala si Xinlang sa kanyang narinig na patanong sa kanyang isip kung papaano iyon naging posible umano'y marahil na ang taong iyon ay isang introvert subalit, iyon ay napakabait kaya papaanong naging posibleng iyon ay makakapatay ng kahit na sino man. Nagtanong si Xinlang kung sino ang pinatay ng Fifth Prince sumagot ang eunuch na ang Assistant Minister ng Court of Justice, ang Deputy Minister ang Registrar at 2 warriors. Ano ganoon karami sambit ni Xinlang sa kanyang isip sa muli ay hindi makapaniwala, napatanong kung ano ba talaga ang nangyari. Makikita ang paglabas ni Xiaobing agad na yumakap kay Xinlang Young Master Xin saad niya siya raw ang pumatay sa mga iyon siya ang may kagagawan, inako lang ng Fifth Prince ang sisi para sa kanya. Siya ay pinakalma ni Xinlang ito raw ay wag magpanik at sabihin sa kanya ng dahan-dahan, papaano nito pinatay ang mga iyon. Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa 2 anak na babae ni Yufang, yung Yufang na nagmamay-ari sa Tianfeng Book House na pinatay noon ni Xinlang. Ayon sa Dayolo bilang kaparusahan sa ginawang krimen ni Yufang ang kanyang buong pamilya ay kailangang ma-execute, at ang 2 batang anak ng babae ay kailangang dalhin sa Daen Court. 3 araw na ang nakararaan ang bagong appointed Assistant Minister ng Court of Justice ay nag-lead ng isang grupo patungo sa residence ng Fifth Prince at dahil sa wala si Fifth Prince Ningxing, sinubukan ng mga iyong kunin ng puwersahan ang 2 batang babae. Siyempre saad ni Xiaobing siyempre siya raw ay magre-resist at kasabay ni Lady Zhou, sila ay humakbang upang pigilan ang mga iyon. Subalit sa hindi inaasahan ang isa sa mga court warriors ay sinubukang saktan ang 2 bata kung kaya kinalabit niya ang gatilyo ng Rainstorm Pear Blossom Needles, ito ang tinutukoy niya. Pagkatapos nun ay inako ni Prince Ningxing ang responsibilidad sa nangyaring pagpatay siya ay hinuli ng mga opisyal na nagmula sa Court of Justice at Court of Imperial Clan Affairs, and then ikinulong at para naman sa 2 batang babae, ang mga iyon ay puwersahang dinala sa malaimpyernong Daen Court. Sa kanyang isip ay napasabi si Xinlang na ang isiping gagawin ng mga iyon ang ganitong bagay sino ang mastermind si Zhao Yan daw ba, ito raw ay napaka-vicious. Inilahad ni Xiaobing na kasalanan niya ang lahat siya ay nagdulot ng napakalaking disaster umano'y kung hindi niya lang pinatay ang mga iyon, ang Fifth Prince ay hindi mabibilanggo. Siya ay pinatahan ni Xinlang nagsabing wala itong ginawang mali sa katunayan ito ay napakatapang, sabay dagdag na kapag ka mayroong nanakit sa kanilang mga anak kailangan nilang umatake ng walang pag-aalinlangan kahit na sino pa man ang mga iyon ang lahat ay papatayin nila, nang biglang pumasok si Wu Lei nag-report na mayroong dumating na hukbo sa labas nasa 2,000. Sa labas ng gate ay maririnig ang isang boses na nagtatanong kung nasaan si Xinlang ay agad na lumabas. Nagtanong ang opisyal kung ito ba si Xinlang habang si Xinlang naman, ay nagtanong kung sino ito. Nagpakilala ang opisyal bilang Xu Ximing, siya raw ay ang Deputy General ng Tianyu Admiralty. Xinlang dagdag niya umano'y niyurakan nito ang joint decree na in-issue ng Ministry of Personnel Privy Council at Central Military Command sa Xuanwu Gate at lantarang pinatay ang guerrilla general ng kanilang military command ang ginawa nitong iyon ay isang napakalaking treason kailangan nitong sumama sa kanila, binigyan ng utos ang kanyang mga sundalo na dakpin si Xinlang. How amusing sambit ni Xinlang sa kanyang isip umano'y nung siya ay pumasok kanina sa Xuanwu Gate ang mga ito ay hindi humabol sa kanya subalit ngayon ang mga ito ay tumungo rito upang ipaalam lang sa kanya na si Prince Ningxing ay nasa trouble, ano siya raw ba ay winawarningan ng mga ito na siya ay isang hamak lang na nobody dito sa capital. Dami saad niya kay Dasha sabay baling ito raw ay manatili rito sa main gate ang sino mang mangahas na mag-rush ay smash nito, inihampas ni Dasha ang kanyang espada sa sahig na nagpaalarma naman sa mga sundalong nasa harap. Nagbigay ng utos si General Xu na palibutan ang mansyon at wag hayaang makatakas ang traidor na si Xinlang, sila ay maghihintay muna ng orders mula sa itaas.
Ang mga sundalo'y agad na pumalibot sa residence ng Fifth Prince habang sa kalapit na residence naman sa itaas na palapag ay makikita ang silhouette ng isang individual na nakadungaw sa bintana, na mapag-aalamang si Zhao Yan. Shin lang saad niya pagkatapos nitong matalo si Sunan, ano talaga raw bang iniisip na nitong ito ay ganoon ka makapangyarihan at ni ito'y nang ahas na sumalungat sa Crown Prince, at ipahiya siya ng ganito. Gayunpaman sa puntong ito ay mapagtatanto na nito, kung gaano ba talaga ito kahina at ka-incompetent. Sa isang carriage naman hindi kalayuan sa residence ng Fifth Prince sa loob, ay makikita si Zupan. Sa kanyang isip ay inilahad na ang shameless na pretty boy na ito ay binigyan na ng pagkakataon, subalit hindi alam kung papaano rumispeto. Talagang tinanggihan nito ang goodwill ng Third Prince at Zhu family, obsessed pa rin sa paghihiganti, absolutely absurd at katawa-tawa. Ngayon isang babae pa lang na nagmula sa command ng Crown Prince ang kumikilos, ito'y tinamaan na ng nakapandudurog na disaster. Inoffend nito ang parehong Third at Crown Prince, iyon ay isang death wish, maging ang panliligaw nito sa kamatayan ay katawa-tawa. Kung kaya ngayon ay titingnan niya kung papaano ito makakasurvive sa round na ito. Sa loob ng residence ni Prince Ningxing ay napasabi ang eunuch sa kanyang isip na ang Fifth Prince ay hindi pa rin nare-rescue, tapos ngayon si Young Master Shin ay nasangkot pa sa isa na namang offense, ang trouble ay patuloy na nagpa-pile up. Nagtanong siya kung ano na ang gagawin nito ngayon. Sumagot si Shin lang na wag itong mag-alala dahil marahil kung titingnan ang sitwasyon na ito ay malala, but mostly ito ay isa lamang ngas-ngas. Inilahad sa kanyang isip na ang krisis na ito ay hindi nagre-require sa kanya na mag-take ng action sa ngayon. Ang lahat ay nakadepende sa will ng hari at ang susi ay hindi ang pag-rescue kay Ningxing, kundi ang pag-elevate kay Ningxing. Ang pag-deal sa Third at Crown Prince ay dalawang magkaibang bagay. Kung noon ang ginagawa lang ni Shin lang ay ang pag-eliminate agad sa kalaban, sa puntong ito ang ganoong approach ay hindi maaari. Sa tanikalang ito, upang matalo niya ang Third at Crown Prince, kailangan niya munang ma-establish o ma-elevate sa mas mataas na level ang status ng Fifth Prince. Dahil kung hindi ganoon, dagdag ni Shin lang sa kanyang isip, dahil kung hindi ganoon, papaano niya lalabanan ang mga iyon ng sabay. Ang unang hakbang ay ang pag-normalize sa status ng Fifth Prince. Kailangang iyon ay magawaran ng noble title at maging allowed na magbukas ng sarili niyang residence, at ang pangalawa, ay ang pag-build ng faction na binubuo ng mga loyal na mga tagasunod. Ang pangatlo ay ang pag-lead sa faction ni Ningxing na patuloy na maka-earn ng military merit upang makita ng buong bansa ang kanyang lakas, at upang ang hari ay magsimulang tingnan siya sa bagong liwanag. Kapag ang lahat ng iyon ay naisakatuparan na, doon palang papasok ang ika-4 na hakbang, at iyon ay ang pag-eliminate sa Third at Crown Prince upang palitan, si Fifth Prince Ningxing ay ang siyang magiging bagong Crown Prince. Kapag iyon ay nangyari na, siya ay wala nang magiging kalaban pa sa mundong ito, siya ay magre-retiro na't banayad na babalik sa Xuanwu Mansion at mamumuhay doon sa karangyaan. Siya ay gagawa ng barko, lalayagan ang kalahati ng mundo kasama ang kanyang minamahal na Mulan, walang hiyang matutulog araw-araw, at magkakaroon ng mga anak. Sa kabilang dako naman ay naghihintay si King Ning Yuan Xian sa pagdating ng envoy ng Chu State. Gayunpaman lumipas na lang ang ilang araw, kahit na anino ng envoy ay hindi makikita. Pakiramdam ni King Ning Yuan Xian hindi appropriate na imbitahan ang hari ng Wu patungo sa capital ng Yuyet. Gusto niyang gamitin ang hari ng Wu upang i-intimidate ang envoy ng Chu, kaya siya ay nanatili sa Northern Palace. Sa nagdaang ilang araw si King Ning Yuan Xian ay araw-araw na nag-host ng banquet. Ang hari ng Wu ay tinatrato ng may matinding kasigasigan, at hindi lang yon, ang dalaway madalas na nagpapalitan ng tulat, naglalaro ng chess. Ang dalaway hindi lang pumihit mula sa pagiging magkalaban patungo sa pagiging magkakampi, sila rin ay naging napaka-close na para bang magkapatid. Ilang sandali pa ay mayroong dumating na secret memorial, at ang memorial na ito, ay patungkol sa nangyari sa capital, patungkol sa nangyari sa Fifth Prince, at sa ginawa ni Shin lang. Kasabay ng pagtayo ay inilahad ni King Wuchi na siya ay medyo pagod na, kaya siya'y magpapahinga na lang muna sa ngayon, at royal brother maging ito rin daw ay magpahinga ng maaga.
Sumagot si King Ning Yuanxian na ang hari ng Wu ay kailangan ding pangalagaan ang kanyang kalusugan at pagkaalis ni King Wuqi, ay ihinampas ni King Ning Yuanxian ang memo nagtanong kung hinuli ba ng Metropolitan Command Office si Xin Lang. Hindi tugon ni Eunuch Lee subalit ang mga iyon ay nagpadala ng 2,000 mga warriors upang palibutan si Xin Lang sa residence ng 5th Prince. Inilahad ni King Ning Yuanxian na siya ay hindi pa patay yet ang mga iyon ay talagang magmamadalian o iniisip ba ng mga iyon na siya ay clueless, talaga raw bang iniisip ng mga iyon na siya ay isang foolish ruler. Idinagdag na bukas sila ay magsasagawa ng seremonya para sa pagbabalik ng hari ng Wu patungo sa Wu Kingdom at sa tanghali, ay agad siyang aalis upang tumungo sa kapital. Umano'y gusto niyang makita kung ano ba ang binabalak na gawin ng mga taong iyon, ang mga iyon ba ay mayroong death wish. Sa sumunod na araw si King Ning Yuanxian ay nag-held ng grand ceremony upang isend si King Wuqi pabalik sa Wu Kingdom at pagkatapos siya ay nagsimula ng maglakbay patungo sa timog kasama ang libo-libong mga sundalo patungo sa kapital, ang hari ng Yu ay galit na galit. Sa loob naman ng residence ng Crown Prince magmula nang ma-exterminate ang Su clan si Concubine Su ay isinarado na ang pinto ng kanyang palasyo, tumatangging makipagkita kahit nasa sarili niyang anak. Bilang resulta ang 6th Prince na si Jing ay araw-araw na bumisita sa residence ng Crown Prince, upang maglangis at magpabango. Inilahad ni Zhao Yan na ang Majesty ay nagsimula ng maglakbay patimog at ang tansya niya, ang Majesty ay makakarating sa capital 4 na araw mula ngayon. Sa pasigaw na paraan ay inilahad ng 6th Prince na ang Xin Lang na iyon ay talagang baliw na upang patayin no ng lantaran ang isang court commander at atakehin ang mga guard ng city. Papaanong nangyaring ang ginawa nung iyon ay hindi pagre-rebelde. Iyon ay nakatsamba lang na magkamit ng great achievement lumaki na ang ulo iyon ay isang hamak lamang na mababang son-in-law hindi porket nakasiping nun si Ning Yan iyon ay maaari nang maging parte ng Ning family iyon ay hindi worthy, sabay dagdag sa kanyang isip na hanggat makuha niya lang ang pabor ng Crown Prince siya ay hindi pa finish. Don't worry Your Highness saad ni Zhao Yan dahil ang Majesty ay napakalinaw patungkol sa love at hate. Maaaring si Xin Lang ay nakagawa ng kung anong great na bagay subalit ang iyon ay pumatay ng isang individual sa harap mismo ng mga tao ng capital lalong-lalo na ang pagpatay sa isang commander at pag-barge in sa city gate, ang ginawa nung iyon ay outright treason. Iyon ay maituturing na pagsampal sa mukha ng Majesty, iyon ay magpapaalala sa mga tao sa Su disaster. Exactly tugon ni Prince Ningjing pinapahalagahan ng kanyang ama ang reputasyon higit sa lahat ang sino mang manggahas na mag-tarnish sa reputasyon ay mapapahamak kahit na iyon pa ay nagtamo ng great merit, katapusan na ng Xin Lang na iyon sa pagkakataong ito. Hindi umimik ang Crown Prince Miss Zhao dagdag ni Prince Ningjing ito raw ay talagang napakatalino, nagawa nitong madispatsa ng sabay si Xin Lang at Ningxing sa isang salimbay lang. Gayunpaman biglang sumabat ang Crown Prince na dalawa sa katunayan, dahilan upang mapareact si Zhao Yan. Agad na yumukod sa kanyang isip ay napasabing malamang na ang tinutukoy ng Crown Prince ay ang patungkol kay Kutuhuan una iyon ay inutusan nitong patayin si Shu Chenchen subalit hindi nun ginawa at nung iyon ay inutusan niyang i-assassinate si Marquis Jinzhou, sa muli ay hindi nun ginawa. Iyon ay nag-lead sa misjudgment ng Wu Kingdom nagresulta upang sila ay matalo sa Great Battle for Nachao City ang mga consequences ay napakalala, ang Yinyuan Bank ay nag-suffer ng matinding loss. Inilahad sa Crown Prince na si Kutuhuan ay useful pa rin siya raw ay umaasang iyon ay bibigyan nito ng isa pang tsansa, marahil mayroong mga taong higit na mas malakas ang martial arts kaysa sa kay Kutuhuan subalit ang mga iyon ay napakahirap na i-command, ang isang rare talent na katulad ni Kutuhuan ay napakabihira. Sa kasamaang palad ay sinabi lang ng Crown Prince na pasan nito ang taong iyon at pagkatapos ay arestuhin, i-execute sa harap ng publiko nang naaayon sa batas. Your Highness tugon ni Zhao Yan pakiusap iyon ay bigyan nito ng isa pang chance iyon ay nagsilbi na sa kanila sa loob ng maraming taon ng meron o walang merit, ang taong iyon ay nag-endure na ng husto. Sa kasamaang palad ay ganito lang ang itinugon ng Crown Prince, dahilan upang wala nang magawa pa si Zhao Yan bukod sa sundin ang gusto nitong mangyari siya raw ay makikipagkita kay Kutuhuan sa lalong madaling panahon, at iyon ay itutumba.
Samantala sa Zhongxing Temple si Jin Mukong ay ilang araw nang nakaluhod sa labas subalit walang sino mang tumanggap sa kanya, since alam ng lahat na ang spokesperson ng Jin family sa capital ay si Shin lang. Habang pinagmamasdan si Mukong mula sa loob ay biglang bumaling si Lord Ning, inilahad sa kanyang isip na ang stubborn personality na mayroon ang Jin Mukong na ito ay katulad kay Jinjo. Tinanong niya si Princess Ningjia kung ito ba ay narito upang magsalita on behalf kay Jin Mukong, subalit nagtanong lang si Princess Ningjia kung ano naman ba ang pake niya sa mga problema ni Shin lang. Sa loob ng residence ng Prime Minister ay inilahad ni General Zurong sa kanyang ama na ang Majesty ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa inaasahan, masyadong nagmamadali napakalinaw na iyon ay galit na galit. Nagtanong siya kung papaano ang patungkol sa Crown Prince, sumagot si Minister Zhu Hongzhou na iyon ay hayaan lang nila. Sinabi ni Zurong na subalit yung decree na ang lahat ng mga nagmula sa Baye County ay kailangang sumailalim sa quarantine ay dito nanggaling, sumagot si Minister Zhu na iyon ay hindi niya in-issue. Inilahad ni Zurong na subalit since iyon ay nagmula sa Ministry of Personnel, ito ang ituturo ng mga tao. Sumagot si Minister Zhu na iyon ay hindi na mahalaga pa dahil hanggat mapag-alaman lang ng Majesty na wala siyang anumang kinalaman doon, sila ay hindi mae-involve. Ang Zhu family ay sumusuporta sa Crown Prince gayunpaman sa sandaling ito, hindi kailangang magpakita pa sila ng mukha. Nagtanong si Zurong kung papaano naman si Shin lang, sumagot si Minister Zhu na ang dalawang magkaibang landas ay hindi maaaring e-person ng sabay. Sa parehong sandali ang buong kapital ay nagpigil ng hininga, hinihintay ang pagdating ng hari. Ang Yu Kingdom ay naka-achieve ng complete at glorious na victory. Ang reputasyon ni King Ning Yuan Xian ay umangat ng husto gayunpaman sa hindi inaasahan, mayroon pa ring mga taong nagbabalak na magsulsol ng gulo. Sa loob ng isang kainan ay tinanong ng isang individual ang kanyang kasama kung narinig ba nito, ang Fifth Prince ay pumatay ng 5 imperial officials. Sumagot ang isa na iyon ay walang-wala kumpara sa nasaksihan niya. Pinugutan ni Shin lang ang isang Imperial Guerrilla Commander sa harap ng Xuanwu Gate, ang bagay na iyon ay practically isang treason. Ang aksyon na iyon na ginawa ni Shin lang ay isang direktang sampal sa pagmumukha ng hari, tiyak na iyon ay hinding-hindi mapapatawad ng Majesty. Sa kasalukuyan ang lahat ay nakatitiyak ng galit na galit si King Ning Yuan Xian. Hinihintay na lang na harapin ni Prince Ningxing at Shin lang ang kanilang katapusan, at sa paggulong ng maraming mga ulo. Ang hari ng Yu ay dumating sa capital ng mas maaga kaysa sa inaasahan, siya ay lumitaw sa northern outskirts ng capital isang araw na mas maaga. Ang Crown Prince ay nag-lead ng mga ministro sa grandest ceremony na ito, upang salubungin ang triumphant return ng hari ng Yu. Upang i-celebrate ang kanyang immense victory si King Ning Yuan Xian ay hindi tumungo ng direkta sa palasyo, sa halip siya ay bumisita muna sa kakatayo lang na templo upang i-honor ang mga sages at pagkatapos ay tumungo siya sa ancestral altar upang magpaabot ng paggalang sa kanyang mga ancestors at nang sa sandaling siya ay nakapasok na sa palasyo, ay sumaklab na ang gabi sa kapital. Sa loob ng palasyo ay nag-report ang governor ng Tianyu na si Zhang Zhao, nagsabing 5 araw na ang nakararaan si Shin lang ay nag-lead ng army pabalik sa kapital. Ayon sa decree ng Changshu Platform at Privy Council ang sino mang bumalik sa kapital na nanggaling sa Baye County ay kailangang sumailalim muna sa quarantine e-examine ang kanilang pisikal na kalagayan, bago i-release. Gayunpaman si Shin lang ay lubos na umaasa sa kanyang high merits. Ang decree ay niyurakan noon lantarang pinatay si Guerrilla Commander Wang Dong ng Governor's Office, at iba pang mga members ng City Guard. Nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin sa ngayon, umano'y hinihintay nila ang decisive command ng Majesty. Si Zhang Zhao ng Chenyu Governor's Office ay maituturing na tao ng hari gayunpaman, ang stance nito ay nakasandal patungo sa Crown Prince. Ito ay isang bagay na pinahintulutan ng Majesty dahil after all ang may hawak sa lahat ng military power na nakapalibot sa Chenyu City ay si Third Prince Ningxi, kaya natural lang na ang mga city guards ay ilagay ng hari sa ilalim ng faction ng Crown Prince upang magkaroon ng balance. Sumigaw si King Ning Yuan Xian na ang Shin lang na iyon ay talagang napaka-bold at outrageous. Ano raw ba ang tingin ng taong iyon sa Xuanwu Gate front door ng kanyang family? Iyon ay nagtamo lang ng kaunting military merit sa Western Province, umaasta na ng walang restraint.
Binigyan niya ng utos si Yunak Lee na mag-lead ng mga tao mula sa Ning's government office at dalhin ang Xinlang na iyon dito ngayon din. Yes sir, tugon ni Yunak Lee. Makalipas ang kalahating oras ay lumipat ang eksena sa Palace Garden, at dito ay makikita ang pagpapaabot ng pagbatit paggalang ni Xinlang sa hari. Siya ay tiningnan ng mariin ni King Ning Yuanxian na pasabi sa kanyang isip na ang fellow na ito pagkatapos na mag-endure sa hangin at araw sa kiyang sa loob ng maraming araw ay ni hindi man lang mukhang nalanta, sa halip ito ay kumikinang pa. Idinagdag na sa nagdaang 2 buwan ay na-exhaust niya ng husto ang kanyang sarili sa pag-aalala at pagpapagal na ni umabot pa sa puntong ang itsura niya ay tumanda ng ilang taon yet ang tampulasang ito, ay wala man lang anong pinagbago sa physical appearance nito sa halip ay nag-improve pa. Your Majesty, saad ni Xinlang yung patungkol sa mga nangyari nung nakaraan subalit agad siyang pinutol ni King Ning Yuanxian nagsabing kalimutan na lang nito ang patungkol sa bagay na iyon, dahil natitiyak niyang walang silbing paliwanag lang din naman ang ibibigay nito. Idinagdag na since ito ay naka-achieve ng ganoon katinding merit anong reward ang gusto nito, ito'y magsalita. Hamsambit ni Xinlang kung maaari niyang sabihin ang kahit na ano. Subalit sa muli ay pinutol siya ni King Ning Yuanxian teka lang sambit niya mas maiging tumahimik muna ito, siya muna ang magsasalita. Inilahad na si Yun Mengzi ay tutungo sa Yanjing upang i-discuss ang patungkol sa pakikipag-divorce ni Ningyan kay Prince Lian. Since ganoon ang mangyayari siya ay magsiset ng date para sa magiging kasal nito kay Ningyan, ano raw ba sa tingin nito? Idinagdag na para naman kay Jinzhou siya ay mag-e-issue ng imperial decree upang ito'y palayain nun at magmula ngayon, ito ay hindi na son-in-law pa ng Jin family. Para naman kay Jin Mulan ito at si Mulan ay hindi niya paghihiwalayin ng puwersahan, pasekreto'y maaaring ma-maintain ng mga ito ang anumang relasyon na gustuhin ng mga ito gayunpaman in public, tanging si Ningyan lang ang asawa nito. Hasambit ni Yunak Lee sa kanyang isip sabay silap kay Xinlang ang Majesty ay talagang napakabait dito, dahil hindi lang sa ipapakasal nito ang kanyang anak na babae kay Xinlang ito rin ay nakahandang magbulag-bulagan sa relasyon nito kay Jin Mulan. Your Majesty, tugon ni Xinlang talagang ang gusto niya lang ay ang maging son-in-law kaya ano raw ba kaya kung ganito na lang, siya ay mananatiling son-in-law ng Jin family subalit sa parehong pagkakataon ay magpapakasal din sa Ning family. Hindi makapaniwala si King Ning Yuanxian at Yunak Lee sa kanilang narinig idinagdag ni Xinlang na ang pagpapakasal sa dalawang family ng sabay, ay actually maaaring maging isang clever na arrangement. So sambit ni King Ning Yuanxian sa kanyang isip so talaga raw palang mayroong napaka-shameless na mga tao sa mundo, habang si Yunak Lee naman ay napatanong kung nababaliw na ba ang Xinlang na ito. Nagbigay ng utos si King Ning Yuanxian na itapon palabas ang taong ito, isang bagay na agad na isinagawa ng mga warriors ng Darkwater Organization. Sa muli ay nagbigay ng utos si King Ning Yuanxian sumigaw na itapon pabalik sa loob ang taong ito, at ganoon na nga ang nangyari. Ungrateful dog, sigaw ni King Ning Yuanxian kay Xinlang umano'y ang tsansa nitong maging kanyang son-in-law ay tuluyan nang nawala, tampalasan-tampalasan pa ulit-ulit na sambit niya. Pangiting bumangon si Xinlang tumayot nagpagpag, ikinalma ni King Ning Yuanxian ang kanyang sarili. Young Master Xin, saad niya talaga rong ito ay nakapagbigay ng great service kaya kailangan niya itong bigyan ng reward ngayon sabihin nito sa kanya, ano ang gusto nito. Your Majesty, nagliliwanag na sambit ni Xinlang talaga raw bang maaari niyang sabihin ang kahit na anong bagay, sumigaw si King Ning Yuanxian na bilisan na nitong magsalita kung ayaw nitong ipatapon niya ito palabas ng tuluyan. Thus si Xinlang nga ay nagsalita na at nang may buong paggalang, ay inilahad na hinihiling niyang gawaran ng Majesty ng titulong duke si Prince Ningxing. Nabigla si King Ning Yuanxian sa kanyang narinig ano sambit niya sa kanyang isip Xinlang binabalak nitong mag-interfere sa personal affairs ng royal family, habang ganito naman ang reaksyon ni Yunak Lee. Inilahad sa kanyang isip na ito ay pinapaboran ng Majesty subalit dapat alam nito ang kanyang lugar, walang sino man ang maaaring makialam sa private matters ng royal family at isa pa ang tunog ng request nito ay tila ba inaakusahan nito ang hari na hindi nito tinatrato ng patas ang kanyang mga anak. Ano tinatrato daw ba nitong parang laro ang reward ng Majesty, upang ang reward ay ibigay nito kay Ningxing ng ganoon?
Ano pa tanong na sambit ni King Ning Yuan Xian kay Xinlang gusto nitong makialam sa kanyang household affairs, Your Majesty saad naman ni Xinlang maaari daw ba siyang magsalita ng tapat, nagbigay ng pahintulot si King Ning Yuan Xian. Thus dito nga ay nagsimula si Xinlang sa pag-recount kung papaano pinrotektahan ni Prince Ningxing ang kanyang family at inako ang sisi para sa kanilang behalf ipinaliwanag sa hari na siya'y mayroong malaking utang na loob kay Prince Ningxing gayunpaman, si King Ning Yuan Xian ay tumanggi pa ring gawaran ng dukedom si Prince Ningxing. Isinigaw kay Xinlang na kung gusto nitong magbayad ng pabor gawin nito gamit ang kanyang sariling rewards, wag sa kanya umasa. Your Majesty saad ni Xinlang umano'y ang susunod niyang sasabihin ay talagang lubhang napaka-bold, na maaaring siya'y pugutan nito pagkatapos. Nagbigay ng utos si King Ning Yuan Xian na bigyan siya ng tsaa malamig na tsaa paulit-ulit na sambit naman ni Eunuch Lee sa kanyang isip habang inilalapag sa mesa ang baso, ito raw ay makakatulong upang kumalma ang hari. Pagkainom sa tsaa ay inilapag ni King Ning Yuan Xian sa mesa ang baso, sa pasigaw na paraan ay hinimok si Xinlang na magsalita. Dito'y inilahad ni Xinlang na si Sunan ay kanyang kalaban at iyon ngayon ay patay na, kaya ang kanyang susunod na target ay ang pagwasak sa Zhou family. Ano sambit ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip so talaga raw palang ito ay napaka-blunt ni alam daw ba nito na ang Zhou family ay ang kanyang most trusted ally, ni alam ba nito na ang Lord ng Wuan na si Zhou Che ay ang siyang naghahandle sa hindi mabilang na mga secret affairs para sa kanya. Ano naiintindihan daw ba nito kung gaano ba talaga kamakapangyarihan ang Zhou family, ang nakita nito sa mga iyon ay tip pa lang ng iceberg. Your Majesty saad ni Xinlang siya raw ay tinrato nito ng napakaigi at ito ay napaka-excellent pagdating sa health preservation, kaya maaaring ito ay maghahari pa sa susunod na 20 taon. Gayunpaman Your Majesty ito pa rin ay ilang dekadang mas matanda sa kanya kaya once na ito'y pumanaw na siya ba ay e-spare ng third prince, siya ba ay e-spare ng crown prince. Wala akong narinig paulit-ulit na sambit ni Eunuch Lee sa kanyang isip, siya raw ay walang anumang narinig. Idinagdag ni Xinlang na sinabi niya na ito noon pa para sa kanya ang rebelyon ay lubhang nakakapagod, ayaw niyang laruin ang larong iyon at ganoon din naman ang kanyang father-in-law. Your Majesty gusto niya rong makasurvive ang Jin family ay gusto ring makasurvive kaya ano ang dapat nilang gawin, therefore kailangan niyang i-remove ang parehong third at crown prince at kailangan niyang i-elevate si Prince Ningxing sa posisyon na heir apparent. Basag ang basong hinahawakan ni King Ning Yuan Xian ang mga katagang ito sambit niya sa kanyang isip ano ang Xinlang na ito ay talagang nang ahas na magbitaw ng mga ganitong kataga, gayunpaman talaga rong ito ay hindi nagha-harbor ng anumang ambisyon at kung para sa self-preservation, masisisi mo ba ito? Xinlang saad niya ito raw ay nagsalita sa kanya ng tapat kaya ngayon hayaan nitong siya naman ang magsalita ng tapat maaari niya itong protektahan, subalit hindi niya maaaring parusahan ang Crown Prince. Nagtanong kung naiintindihan ba nito? Oo tugon ni Xinlang naiintindihan niya raw ng lubos sabay dagdag sa kanyang isip na ang Crown Prince ay isang young ruler ang pundasyon ng nasyon kaya kahit na ang mismong hari pa ay hindi maaaring ma-undermine ang authority na hawak nun, dahil kapag ka iyon ay ginawa ng hari iyon ay magdudulot ng risks at national turmoil. Idinagdag ng hari na isa pa ito mismo ay ang siyang nag-reject sa attempt ng third at crown prince na reconciliation kaya certainly ang mga iyon ay hindi niya maaaring parusahan alang-alang sa kapakanan nito, siya ay hindi nito maaasahan sa pag-deal sa third at crown prince. Ngayon sino ang aasahan nito si Ningxing ba, sa kasamaang palad kahit na ang Yu Kingdom ay masadlik pa sa bingit ng pag-collapse ang trono ay hinding-hindi niya ipapasa kay Ningxing. Idinagdag na ang concubine nito ay pinatay ang 5 opisyal mula sa Court of Justice subalit ang krimen ay inako ni Ningxing, kaya iyon ay nakakulong ngayon. Young Master Xin ito raw ay isang man of great ability at ngayon ang intensyon nito ay tulungan si Ningxing na makuha ang trono kaya ano pa ang hinihintay nito tumungo na ito doon sa bilangguan, umalis na ito rito. Oo tugon ni Xinlang at sa kanyang pagtalikod at paghakbang ay idinagdag ng hari na maaari nitong maklaim ang pabor mula sa kanya anumang oras gayunpaman tandaan nito, isang tsansa lang ang mayroon ito. Naiintindihan ko baling ni Xinlang at mula doon, siya ay tumungo sa Office of Clan Affairs kung saan makikitang lumuluhod pa rin si Mukong.
Brother-in-law masigasig na sambit ni Mukong nang makita si Shinlang inilahad ni Shinlang na hindi na nito kailangang lumuhad pa, ito raw ay bumalik na't magpahinga ito ay nagtrabaho ng husto. Brother-in-law saad ni Mukong siya raw ay napaka-useless wala siyang anumang naitulong, subalit sinabi lang ni Shinlang na ang intensyon nito ay ang siyang pinakamahalaga iyon ay sapat na, ngayon ito ay umuwi na't ipaubaya ang lahat sa kanya. Mula doon ay tumuloy na si Shinlang sa loob ng hall, agad na nagpaabot ng pagbatit paggalang kay Lord Ning. Nagtanong si Lord Ning kung anong business ang nagdala kay Shinlang dito sumagot si Shinlang na sa instruction ng Majesty, siya ay narito upang bisitahin si Prince Ningxing. Talaga ba patanong na saad ni Lord Ning sumagot si Shinlang na kung ito ay mayroong pagdududa, maaari nitong tanungin ang Chief Clan Officer. Sinabi ni Lord Ning na iyon ay hindi na kailangan, sige-sige ito raw ay maaari nang tumungo doon. Sa loob ng selda ay napasabi si Prince Ningxing sa kanyang isip na alam na ng kanyang ama ang buong katotohanan yet iyon ay walang anumang intensyon na magsik ng hustisya para sa kanya, ang gusto lang nun ay ang makulong siya habang buhay ng iyon ay hindi niya na maipahiya pa sa labas. Maybe ang mamatay dito ay higit na mas mainam, gayunpaman nabigla siya nang matuon ang kanyang mata sa anino ni Shinlang. Shinlang masigasig na sambit niya sa wakas ito ay bumalik na. Oo tugon ni Shinlang siya ay bumalik na.